Welcome back to Tea and Tension with Siga Babes. Wow, I love it! This chika is all about the unofficial national treasure of the Philippines, the millennial tita. True. Hobbies of a modern tita. Mga tipong, yung tipong kung nagsa-start ka ng hobby and then na-realize mo, tita ka na. Yung parang, oh my gosh, yung hobbies ko is tita levels na. So, when did you realize na tita ka na? When did you first realize na tita ka na? Diba? Okay, so let's define what a millennial is. So, millennial or a member of Gen Y is a person born between approximately 1981 and 1996. How do we know na tita na tayo? Yeah. When did it start? Kailan nyo nalaman? Sige. I would say, sa akin, hindi, adulting to eh. More on adulting siguro to. Pero sa bagay, tita levels na ako before. I think it was when, ang gusto ko na sa SM is not just clothes. It's yung, naglalakad-lakad ako sa appliances sa department store. And I was like, Ako cleaning materials. Masaya ako pag maganda yung walis na nabili ko. Ay, hindi pa naman ako ganun. Hindi pa naman. Ako nandun na ako. Pag Hindi ko alam kung madidisappoint ako o hindi. Kasi nung nakaraan, bumili ako ng ano mo yung nahalo sa floor, sa water para pang mop sa floor para ma-disinfect yung floor. Tapos nakabili ako ng malaki. Alam mo, parang ang saya ko. Parang, ang laki nito. Aww. Yun lang pala. That's all it takes, babaw guys. yung kaligayahan ko. Tapos alam mo, hindi ako mahilig maglinis dati, nung bata ako. You know me, guys. Magulo ako. Pero ngayon, hindi naman sa malinis na talaga ako. Hindi naman 100% neat ako. Pero, I like cleaning more than before. Okay. Okay. Ako. So, sino na ba? Ako? Mm. Okay, sa akin lang naman, hindi naman sa more on buying stuff. It's more on like, na-realize ko, oh shit, tumatanda na pala yung Gen Z. Parang yung kung kailan sila nag-take over sa social media, parang naging uncool na yung mga pinagagawa natin sa internet. That's when I felt like I was a tita already. Grabe naman sa uncool. Very uncool. Ang sakit naman. Yung cringe. Yeah, it's the cringe yun yung sabi, as the youngins say, the cringe. So, yun. Parang, and then I realized ko, I'm like, am I trying too hard holding on to yung youth ko, ganun, being... I don't know. Doon ko na-realize, sabi ko, nagkaroon ako ng existential crisis noon. Oh, so, yun. really? Doon ko na-realize na... When was this? Like, yung time na nagkaroon ka ng existential crisis na feeling mo I cringy guess- na yung mga pinopost mo and everything? I guess yung TikTok. Nung nag-launch yung TikTok. So, it was pandemic times. So, mga 2020. Ganun. Oo, yung mga ganun. Kasi yun na yung social media ng Gen Z. So, doon ko napansin na parang, ay, medyo palaos na pala kami. Millennial. So, and then, unti-unti na parang, you're just taking it slow, tinatanggap mo na lang unti-unti na parang, iba na yung definition ng cool ngayon. So, from the clothing, mga ganun. Tapos, the usual din, gusto ko na yung mga tumitingnan ng mga appliances, ganun, mga hobbies and stuff na, I don't really need to prove myself too much. Ganun, yun. Ikaw, Bets? Honestly, I think the golden age of the millennials was nung panahon ng Friendster pa. Ang tagal na. May mga background music and everything. Oh, yeah. Wait lang I-appreciate natin yung yung echo ng voice ni Ang ganda pang studio. Yung voice Oo ni nga. Bets. May echo Anong siya. microphone ba yan? May effects na. Oh my God. Okay, going back. So for me, na-realize ko na tita ako. May serious one and may unserious one ako. So yung serious one is, nung mga panahon na I just don't have the energy to argue with anyone about anything anymore. Na parang, you can tell if it's not worth discussing with a person who's close-minded. So parang, dead na, bahala ka na dyan. And then, yung second sign na tita ako is, yung lumalaki yung collection ko ng eco bag at Tupperware. Sabi ko one time nung binuksan ko, sabi ko, bakit yan? Ako din. Ino-collect ko lahat ng free sa pati ketchup, kinukuha ko. Grabe. It's an Pero di ba, identifier of my yung Pilipino na afford kong kumain ng kung ano-ano. Ay, at saka yung mga boxes at saka packaging. Kapag sinabi mo, uy, ang ganda ng box, I'll keep this.
Yes. Cellphone, yung kahon ng cellphone, aminin nyo. Oo, Oo, nandito pa. oo. Wala na yung Oo. cellphone, pero yung box nandito pa. Oo. Sabihin nyo, gagamitin ko siya for something in the future. Oo. Pero Oo hindi na nga, it dumating ang never future na clicked. yon. Ay, shit. Exactly. Oo. Oo. Oo, ang Ay, dami kong nako. kahon dyan actually. Ako din. May may nagsabi sa akin, ang dami mong kahon, ibenta mo na lang kung ayaw mong itapon. Kasi, Binibenta? meron daw bumibili. Kasi like, for example, sa cellphone, di ko lang sure kung saan, pero may mga bumibili daw ng boxes ng cellphone. Kasi yung mga nagre-resell ng cellphone, bibili nila yung box mo. Kala ko Para yung mga nasa i-sell scam. nila ulit That's yun. interesting. Oo, Ano ko yung mga nasa scam ganon. eh. Yung mga akala mo, Hindi. kunwari pixel. Yung pala pagkapasok, Ay. hindi pala. China phone. At saka yung yung mga tawag dito, yung mga second hand, yung mga unboxing videos para kuno brand new, Bago. diba? Oh, yung pala yung mga secrets nun. Yes. Alam na natin. May market na tayo mabebenta. Ang dami ko pa naman box dito. Makapag-unboxing nga. May target market Mag-unboxing na. tayo ng mga boxes, sige. Mag-unboxing ako ng boxes din. Oh my God. mag-unboxing ako ng Samsung phone. So yung kahon Samsung pero ang laman nun sisig ganun. Kaya yung kasi di ba yung sa may Mooncake Festival kasi sa Singapore. So every time every year nun, may yung mga companies or like yung employers nagbibigay ng mga mooncake. Ang gaganda ng boxes, Ay, oo ng nga, mga metal kasi- tins talaga. Oo, magagandang boxes So, nun. Oo. So talagang tinatago ko yung mga yun. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Oh my gosh, yung Dinala sinama ko mo talaga siya sa baggage mo? Oh my God. Oo. Nandito. Actually, parang yung mga ganyan, okay lang itago. Pero yung magiging sewing kit mo. Oo. Ay, oo. Ay, buti na lang totoo. pinaalala mo kasi sewing kit ko kailangan kong bilhin pala because I need to sew my butas na shorts. Oh my gosh. Tita moments. God. Eh, ano mga tita moments, di ba? isulat mo, Pia, baka makalimutan mo. Maglagay ka na I know, rin ng yeah. reminder. Thank you. Uy, may notes na ako. Thank you, titas. Pinaalala niyo sa akin. Grabe. I'm literally typing on my phone right now bago ko malimutan. Oo, siguro yan yung mga first awakening, no? Yung mga tipong, yung katulad yan, nagsistart na kayo magtago ng mga kung ano-anong mga magagandang paper Mangolekta. bags. magagandang paper bags. Oo. Eco Eco bags. bag. Oo, eco Mangolekta bag. ng Tupperware, mangolekta ng sama ng Oo, loob. yung mga early signs of becoming yung tita awakening natin. Oo. Oo, tapos yung ang sa akin siguro yung pinakamalala, yung maaga na ako umuwi. Yung parang nag-dark lang ng konti. Siguro yung mga 7:30, ganun. Naku, yun ay parang na ako nun, alanganin na ako kasi yung na maabutan ng traffic. Pero nung mga nasa 24, 25 ako, medyo kalma sa akin yun eh. Yun yung mga times na inaabot ako ng 12:00 sa Greenbelt, okay lang sa akin yun. Pero Wow. sa Greenbelt, BGC, kare lang sa akin yun. Pero nung mga na ako, 27, 28, medyo alanganin na yun. Medyo paagahan. Basta pagtatak ng 5 o'clock nun sa work, log out, alis na ako. Alis na ako. Sila may mga Nice. balak pa sila. May mga balak pa. Sige, kain tayo sa bago. Nope, uwi na ako, traffic. Nakakapagod. Tama. Oh my gosh. Lalo na ngayon, in this day and age na usong-usa ang work from home, talagang lumabas ang pagkatita ko kasi hindi na ako lumalabas ng bahay. And ayoko na nga mag-mall eh. Oo. Hindi ka tulad before na talagang nasa mall. Oo. Parang ever since the pandemic, parang ang daming naging rude. Courtesy just flew out the window one day during the pandemic. What do you Pansin mean? niyo? Like, Parang, or maybe because, what is this? In nandito ako sa general? province. In general? In general, yeah, parang, basically, parang nawala na ng courtesy ang tao minsan. Parang, garapalan sisingit sa grocery line, or ganun, or what. Talaga? Galingan Wala ka pa lang. naman ako Wala pa naman nakikitang ganun. Baka Buti ganun dyan naman. sa Okay, buti na lang. entitled Lola and aunties there in Oo, tapos or maybe because iba yung mga asal dito sa province, mas lalo na sa driving, like the road is clear of traffic pero i-take ka pa rin. Alam mo yun? Seriously? It's so annoying. Pwede ako So, makarelate, di ako nagda-drive. Ayun, so Same. minsan kasi back then sa Metro Manila, kasi masikip yung mga roads, di ba? So bihira lang yung mga singit-singit na nakakairita talaga din minsan. Pero mas grabe yung mga nag-overtake dito, like Kahit walang traffic, oo. yeah, kahit walang traffic. Tapos, talagang walang mga lanes. So, you don't know where the road ends. Kung nasan yung alam mo yun, yung opposite way, gano'n.
Ano ba Minsan yan? buwis buhay. Ano ba yan? Isa sa mga ano mo ba yan? Sign mo ba yan na ano? Na tipong nagkakaroon ka na ng almost road rage dahil sa ano? Oo. Kasi parang Yeah. ano, usually pag ganun ba yung pagbata ba mas chill ba sa mga ganong situation? Ay, hindi. Actually, hindi. Mas mainit ulo ko nung bata ako. Ah, okay. So mas kumalma ka. Yes. Is that what you mean? It's just more of like, why aren't people following rules, traffic rules, ganon? And then I realized kasi baka province, alam mo yun, napaka-disjointed young and kasi parang disjointed ng mga implementations ng traffic rules dito sa Philippines eh. Yan ang na-realize ko. Well, So yan, tita thoughts. matagal na yung problemang yan. Parang ano pa, ever since na dumami na yung may-ari ng sasakyan. Talagang, Yeah. ano na Ever talaga. since nauso ang mga 30,000 down payment na kotse. Oo, Yes. true. Or minsan pa nga, no down payment, diba? Tapos 30K Yep. per Oh, month. wow. Oo. For 5 years, good luck. Mhm. Ayun. Ano So, pa ba? okay. Mark- So, ang tawag doon, kailan nyo nalaman na kasi katulad sa akin, yun yung time na nalaman ko na wala na ako energy. Hindi ko na kaya sabayan yung energy ng Gen Z. Muntik ako masabi Gen Z. ng Gen Z. Pwede naman, UK na Oo nga. UK. Okay. Kasi ang hirap mag-translation kasi di ba kagagaling ko sa interview. So medyo yung utak ko pa. Pero ayun. Okay lang, girl. Okay lang, Gen Z. Ayun. Kailan mo nalaman na hindi mo na kaya sabayan yung energy nila? Like, kasi ngayon sa akin, kunwari, yung mga katrabaho ko before na mas bata sa akin, nagyayayaan pa sila inuman, ako uwi na ako. Mga ganun. Kayo, kailan kayo nagstart? Ako sabihin ko mga early, si mga nasa na ako nun, 20, papunta na akong 30, nung 29, mga ganun. Ako din, ganun din. Mga late 20s ko. Ganun. Kasi na rin ako nun eh. Parang, alam mo yung parang nare-realize ko parang na ako, pag bibili, pag buy one, take one, ay, ang saya ko. Pag sale, ang saya Kahit ko. di kailangan. Pag kahit di kailangan. Tapos lagi akong magko-collect ka ng mga kahit ano. I mean kahit damit, trophy, mga bedsheet, mga as in kahit i-collect mo, may pang Christmas ka, may pang summer ka, may pang Seryoso? good vibes ka, may pang anything ka, may pang any event ka. Parang ganon. yun parang yung vibes mo, parang yung prior generation natin yan, yung may pang Christmas. may auntie kasi akong gano'n, may mga tita kasi akong, yung tita ko may mga tita kasi akong gano'n, na tipong pagpupunta ako sa bahay nila, may sila, may team sila sa house nila, yung trophy lang nila dun sa nila, sa sofa nila. Yes, Christmas yes. theme. Then sabi ko, oh my God, the energy of them to actually change everything just to suit the season. Sabi ko, I cannot. Doon na lang ako sa neutral colors It's an forever. oldie Tapos thing din. And other pa yung yung humihilig na ako sa halaman. Ay, Dati hindi naman wala akong pake sa halaman before. Humihilig na ako sa halaman. naging iyak Tapos rin yan. may time na everywhere may eco bag, may small eco bag ang bag ko. Wow, same. Kasi just in case may bilhin ako, may ready akong eco bag. May backup Slytherin pa yung bag- akin. May may backup SM. bag pa sa car. Uy, SM, umabot na ng UK. Oy, yes, meron akong SM dito, hindi lang SM, Hypermart. Nice. Represent. Pengen naman ng Tesco at saka Aldi's, tapos Sure. ipaparada ko dito. Sure. Oh, fancy. Yeah, Ako yan ang din mga- ha. Yun Gusto ko yan. yung mga magagandang Nalabas bag nila ako. dito. Like, yes, this is Tesco. This is Aldi. Oh my gosh, yuck. Yun ang uwi na nasa, bakit tayo mong ganyan sa maleta mo? Well, yung mga friends ko, yun yung listahan nila sa akin. Pag-picture ka nga one time, kasi dala-dala mo yung SM eco bag mo. Oo, sige nga. Ay, speaking of Tesco and Aldi. So, yung mga supermarket din, dati nung bata ako, I really, really don't like shopping in Pure Gold kasi ang init, tapos hindi siya mabango. At saka yung mga goods niya, hindi siya kasing alta-altahan like sa Makati Supermarket or sa South Supermarket, yung mga ganun tipo. I Wait. really love shopping in South So, anong Supermarket. Pure Gold So, itong sinasabi mo na mainit? O yung Pure Gold na malapit sa inyo, yun yung pinaka-social na Pure Gold na alam ko, ha? yeah, nagsara na sila, apparently. Ay. Pero, yun ang Yeah. pinaka-social, ah. Yung sa may, ang tawag doon? Nakalimutan ang tawag doon. Ay, alam niyo yun. Yung katabi ng town. Really? Yung Makati Ah, Supermarket. yung sa... Ulito. Hindi, yung Pure Molito. Gold sa Molito. Yes. Close na yon. Close na raw, oo.
After all these years. Ga, close na Yes. yun? Ang Kasi, sabi eh, nga, medyo, Grabe medyo magulo mali yung mga target tita, ah. market nila. Mali yung target market nila. Kasi yung Pure Gold kasi talaga, targets yung mga negosyante na mga sari-sari store, ganun. Basically, mga general goods and items na nire-resell because talagang bagsak presyo. And then ngayon, doon ako namamalengke because like, oh my gosh, ang layo nang inaabot ng 1,000 pesos ko doon ha. totoo yan. Especially me sa Pure Gold BF Homes Phase 1. Thank you. Please sponsor us. Diba? So, I really, really love shopping doon sa Pure Gold. Like, yeah, tita moments na din ako. Oo. Kakatabi lang ng palengke. So, how convenient. Char. Yes. Pero yun din yung ano ko, dati, hindi, parang inaano ko na, alam mo yun, dati bili lang ako ng bili. Pag kailangan mo ng carrots, kuha ka lang ng carrots. Ngayon, tinitignan ko na, mas mura tong brand na to kaysa sa ganitong brand with same quality. May ganun na ako. Well, totoo naman. Actually, totoo yun. Oo. I mean, May mga mindset ka pang, am I willing to splurge on this? Or do you think I can, I don't save think it on using this? I don't think nag-a-apply kay Rio yan kasi may time nga daw na halos siya na yung makaubos ng ano naman, ng Hello Panda doon sa ano. Hello Panda Ay, doon hindi. sa store. Ano pa ba? Gosh. Hello Panda. Hindi siya nakahindi, di ba? Hindi siya nakahindi. Pero naging plantita din pala ako Knick-knack, tsaka Hello Panda. Ayun pala, Okay. So, naging plantita din ako. Hanggang ngayon madami pa rin akong plants. Tapos may Hanggang time ngayon, talaga. kamusta na yung monsteras mo? Malaki na siya. Hindi ko na alam kung saan lalagay. Tapos, yung that's ano, nice. may ano pa ako, yung mamahalin. Meron pa ako nun. Oo, talagang ano ko yun. Tapos, ngayon nagbo-brown sila kasi pag naaarawan sila masyado, mabilis sila mag-brown yung white, ano ba yun? Variegated something. Hindi ko alam kung variegated. Basta Yeah. yun. I was yun. once a plantita too, but I was considered as an agricultural tita. Yes. Yung tipong, as in I wanted to start a mini farm. Kasi naalala nyo ba yung mga kwento nung mga couple years ago na nagtaas ang presyo ng sibuyas? Sibuyas. Tapos may mga Yes. flight attendants And na chilies. nag-smuggle ng gulay. Yung my gosh, yung Oo, chilies sabi ko- ang mahal. sabi ko talaga noon, oh my God, we're going to starve to death. I must plant. So girl, nagtanim ako ng bell peppers, ng okra, kamatis. Oo. Pero dito kasi sa area ko, I started like February. Syempre pa summer no. Nung pagdating, tumubo siya kasi nagkaroon ako ng vegetables. But they're not so big. So parang Oh. pagdating ng summer, kahit anong gawin ko, namamatay sila. Tapos shortly after that, parang biglang lumalakas yung ulan. Syempre hindi naman pwedeng ma-overwater yung mga gulay. So sabi ko, give up na nga ako. And now recently, I've been considering hydroponics. Oh, yeah. It's quite nice, hydroponics. Ako din, muntik ako mag-start niyan Kaso lang medyo, kasi, complicated kasi, kailangan mo ng space pa rin. Tapos, medyo mas madami kang materials na gagamitin. Unlike pag yung, yung traditional planting. Kasi, nagplant din ako ng vegetables. So, nagplant ako ng kangkong. Kasi yung kangkong ko is more an indoor one. Kasi, syempre, pag gusto ko ng sinigang, edi may kangkong ako dito. Hindi na ako bibili. At saka, mahal ng kangkong dito. Tapos, cherry tomatoes. Ang sarap nung yung tomato na variant na nagawa ko. Pinipick lang namin nila. Tapos, kinakain namin kasi sobrang tamis niya. Nice. Oo. Tapos yung tipong... Tutubo ba yan dito? I'm not sure. I hope so. Balak nga sana namin kasi sobrang... Yellow siya na cherry tomato. Tapos Kaya siguro siya kasi yung cherry tomatoes na dinala ni Mama galing Switzerland, tumubo dito eh. Ayun. I think it's sobrang It's just how a person plants. Kasi pag ako yun, wala eh. Hindi yeah, yan tutubo eh. because galing sa Spain tong mga namin ni vegetables dito. So, I'm sure. Oo, kasi kung sa So Spain, fancy. usually kasi kung sa Spain, dun sa may mainit na part, dun sa medyo baba ng southern Spain. So medyo So kaya. Oo. Kasi may part sa Spain talaga na Pinas. Talaga na, oh my gosh, I love it here. Dito na ako titira kasi ang init. Parang ganun. Oh, that's nice. As in, Pinas na weather? Is it tropical enough? It was, or- noon punta kami sa Mallorca, ganun yung weather. Tapos yung mga mga okay. tan talaga yung tao, kaya alam mo talaga na Tapos katabi lang yung dagat, I love it. Yung pagkalabas mo ng bahay, dagat, mga 5 steps lang, dagat na. That's the true tita destination, Mallorca. Oo nga. Hindi na nga tita, di ba yun yung mga geriatric? Sorry ha. That is the That's it. destination where you can finally say, I made it as a tita. Ay! Ano yun? Ayun. Okay siya. Ano ba Tapos yan?
Pilipinas, Pero babalik ka alam sa mo, Pilipinas, sasabihin mo, oh, I've been to Mallorca, and you? Charot. Pero yung ano, yung time natin na naging plantita tayo. Ewan ko lang kung kayo, ang daming ang tawag doon, ang daming kumbaga talagang ang tawag doon yung parang in-abuse yun. Yung mga tipo nagbebenta sila ng mga plants sa sobrang mahal, which is hindi naman dapat ganun yes, kamahal. grabe, ang Oo. mahal. Oo, hindi ko talaga akalain. Tapos na nakita ko yung mga presyo sa Pilipinas. Sabi ko, oh my gosh, ang mahal naman dito sa Pilipinas. Samantalang dito, may mabibili ka na 1 pound, may mabibili ka sa bagay, mahal na rin yun dito, dyan sa Pilipinas siguro. Pero I mean, kung i-base mo sa dito sa usual salary dito sa UK, kumbaga, nasa normal lang siya na standard. So, sa Pilipinas, sabi ko, teka namin, nagbibenta doon na nasa 2,000 pesos na yung maliit lang na rubber plant. Sabi ko, grabe naman. Grabe naman. Yep. Tapos si Rio nun, yung yung Oo, alam mo Monstera, ba hindi daw yung siya makabuhay. Oo, Monstera kasi ba sobrang yun? mahal ng Monstera. Mm-mm. Hindi, rubber plant. Sobrang mahal ng Monstera. Mm-mm. So, Sobra bumili ako ba? ng Monstera nung maliit pa lang. Mm. O, yung maliit pa lang, yung mukhang di pa siya Monstera. Ah, ah. So, sobrang liit niya. So, binili ko yun parang isang pot, parang 500 isang pot. Mahal. Kasi maliit pa nga siya. Actually, Lumaki mahal siya. siya. So, gumanda Oo, na mahal siya. siya. Kasi yun sa Oo. akin, So, bumibili ako nung time na yun, bumili ako ng mga baby plant. Tapos, pinapalaki ko na lang. ilan sa kanila ang boy pa? Tapos, ay, buhay pa silang lahat. Excuse me. Sana nag-pause ka dahil Yung nagbilang ka. lang, Hindi yung nag-pause ka dahil sabi hindi mo ko, sure kung hindi ilan. sila buhay. Pero oo nga, mahal dyan sa Pilipinas. Parang ang dami talaga nag-jump sa bandwagon ng pagbebenta ng plant. Ng pagbebenta ng plant. Tapos, pag iba nag-hoard na. Tapos, ang hassle, parang para sa akin, red flag na bigla yung red flag ng mga nagbebenta ng Di ba yung rubber plant, yun, di ba? Parang ibebenta nila sa'yo, parang branches, tapos Oo. itutusok mo na lang sa, di ba? Ay, hindi. Sa amin kasi, Binili ko yun noon, shit. Binili mo. 200 isang branch. Di naman nabuhay. Oo, Bili akong mahirap siya. 3. Mahirap siyang buhayin pag ganun lang. Medyo, matagal yung Ang mahal niya nung time na yun. O yun. Speaking of mahal na plant, may bumili din ako dati, vanilla plant. Actually, an orchid. So, Yeah, pinili orchid. namin ni Mike from yung mga Facebook ba yan or Shopee yata yun. Tapos Basta. may minimum size lang siya. Diyos ko, tipid na tipid. Parang, Totoo. Pero nabuhay naman. yun. I think it's just there. Binigay ko sa mother-in-law ko kasi siya yung magaling sa mga plants. Okay. So, I have to look for it sa garden. Iniisip ko rin Tapos, na nag-alaga ng dati kasi mabango. Oo. Ang problem lang sa vanilla plant kasi, yung vanilla beans niya is really difficult to cultivate. Mas lalo na yung opportunity niya or yung window to blossom into a vanilla bean, vanilla pod, ganun. So, sorry, hindi ko alam. Basta kung may makita na akong vanilla pod dyan, di ibig sabihin successful siya. Pero alam ko, kaya nga medyo yung germination dun mahirap pag sa seed. Kaya minsan pag nakikita ko yung seeds na binebenta, alam ko kagad na scam minsan. Kasi, ewan ko, parang feeling ko kasi seeds, bebenta mo yung seeds, hindi mo pa sure kung sige, bibili siguro ako sa mga tipo yung mga Ramco. Ramco ba yun yung nagbebenta ng seeds na na totoo, na sa supermarket. Yun, doon siguro ako bibili. Yung mga ganun lang. Pero yung mga tipong seeds na binibenta sa Facebook, baka alanganin pa ako doon. No. Oh, what about chismis lifestyle natin? We love that, Pia. Jeez. Dati, yeah. Oo naman. Hanggang ngayon pa Yes. naman, I still love chismis. So, like yung recent na kay Derek Ramsey and Ellen Adarna. Ay, we know that. So, and of Ay. course, politics na Totoo ba? chismis. Totoo ba? Hindi ko alam. Ano totoo ba? Yung may third party? Yung kayo sa kanila. Oo, naglabas Totoo ng daw. resibo eh. Oo. Naglabas ng resibo si Ellen Adarna. Sa mga screenshots. Alam mo naman. Kailangan may screenshot. Wow. When And you receipts. don't cross Ellen Adarna. Exactly. Of course. Imagine, I like her. ganda-ganda niya, di ba? I like her. Kasi siya yung tipong girl na pwede mong talent kahit hindi yung basta social. Hindi siya, alam mo social siya, pero hindi siya yung, kumbaga cowboy din siya. Pwede mo siya dalhin. Kung lalaki ako, siya yung ideal girl ko siguro. Tsaka pag may chismis siya, kumpleto talaga ang chismis niya. Yep. 5 stars. Highly recommended. Oh.
Oh, may time pa na mas nauna pa ako sa chismis kaysa kay Rio. Tapos binabalita ako na lang sa kanya yung chismis. Oo, may mga ganun eh. May nauna Galing akong... UK yung chismis ko. Oo, galing yung chismis niya, nakakainis. Imbis na makakuha ko ng more details kay Rio, walang iya. Sayang yung effort. Ayun. So, yeah. Galing UK yung mga local chismis ko. Ano tayo? Or if we're talking about, Ano? if we're talking about like chismis, kunwari sa work, yung may magchichismis sa akin, sasabihin ko, ha? Sino yun? No. Hindi ko kilala yun. Why are you telling me this? Tsaka, parang yun na ata Kailan yung dyan? part ng ng maturity natin, ng pagiging tita natin. Parang wala na tayong pakialam kung may nagchichika sa atin. Unless naman siguro kung yung tipong yung chika sinabi niya na sabihin natin na ang tawag doon, scammer ka or something like that. Yung nakaka-degrade naman. Hindi naman ganun. Pero yung mga tipong mga harmless gossip, like, sabihin natin, may isa pang, may 6 yung toes niya sa right foot niya. Okay lang. Sabi mo, Wala na pabilang akong nga. ano dun. Wala, mga harmless na chika, I don't mind. Ano mo na? Ay, oo, yung office I like politics juicy dati, nung 20s tayo, it was so vicious din. Sobra. Hindi ko Diba? akalain na ganun hindi ko akalain na dumaan ako sa part na ganun, yung mga tipong sobrang ng mga tao. Ang tawag doon, competitive ng mga tao. Pero noon kasi wala na akong pake. So it was normal for me to just don't give a fuck. Yes. Tsaka na-realize ko rin yung office politics nung umalis ako ng Philippines. Sa Singapore kasi, talaga sila trabaho lang. Although magaling din sila mag-politics. Yeah, Yung may, di sila yung talagang backstab na magkakalat ng chismis, ganun. Parang mababasa mo sa kanila that they don't partake in those kinds of gossip sa office. So, natuto na rin ako parang, yeah, it's a tita moment and revelation. Like, you have to grow up na parang, yeah. Baka yun yung mga tipong professional politics. Yung may favorable sa kanila na tao. Na tipong mas gusto nila kunwari may mga project na nilatag sa'yo. Ay, sa kanya. Kunwari, he's like a manager. Tapos may binigay kayo ng mga project proposals. Yung isa talaga alam nyo na ayun yung kumbaga in favor siya dun sa isa kasi siya yung favorite niya. Parang mga ganong tipong politics, office politics na hindi na katulad nung chismisan na I don't think so too kasi in fairness naman sa natin, sa ang tawag natin, sa generation natin, medyo tayo, professional tayo. At saka in terms of yung performance, napapansin ko, competitive naman din. Pero if you don't really have the stomach for politics sa office, maging masaya ka na rin sa individual contributor. True. So, True. Totoo yan. That's why I'm an IC. magaling ka, Bets. That is my forte now. Yung nanonood lang ako ng mga politics sa work, like, I want to be promoted here. Sure, go ahead. And you know how I realized that I'm like a tita na talaga is, before kasi nung younger ako, like what was mentioned earlier, yung very competitive and may hint of inggit din. And then, growing up, I learned how to be happy for other people. Kasi sa isip-isip ko na lang talaga is hindi naman yan ang goal ko sa buhay ko. Bakit ako maiinggit? Ang goal ko na tumatambay sa sa Mary Grace at 12 p.m. on a Monday. Specific. But yeah. Yung susunod ng mga tita goals. Sana ka sa Mary Grace, wala lang, natatawa ako. Yun na rin, pangalawa na naman yung Mary Grace. Yung sa last podcast natin. Diba nung pandemic kasi nauso yung meme na yon na parang ang pangarap ng mga tao is yung maging yung maging rich tita na tumatambay lang sa Mary Grace. O yung rich tita na gumagawa ng videos of refrigerator restocking, ganon. I love that. Ay, gusto ko yun. Kaso wala akong may gagano, wala akong Gusto ko yun, may pero lalagay. alam mong hindi mangyayari yun. Hindi ko alam. Alam, very unrealistic yun for me. Kasi alam mo, kasi hindi ko ma-maintain. Puro junk food Ako pa ba? Tsaka, isa sa na-realize ko na naging tita na ako, yung hyper-consumption of this TikTok generation brought on by yung super bilis ng trends and all. Parang naisip ko, hindi na ako makakip up ng ganito. Like, yun yung mga restocking. I guess it's very satisfying, but on the flip side, parang medyo, wasteful.
Parang ganun Yeah. yung naiisip ko rin. So, I mean, siguro kumikita sila, I guess pinapamigay nila yun sa mga neighbors nila. God forbid naman na tinatapon nila yun. Sayang. So, iyan, yung mga ganun, kapag sinasabi ko, uy, sayang yung ingredients, magkano rin yan, how many cents din yung natatapon ko sa ano, mga ganun, mga morsels of Oo, food. tapos pinapanood natin sila, binibigyan pa natin sila ng more incentive to actually do those things. No? Mm-mm. Oh, well. Totoo. Isa lang masasabi ko, ang pinapanood ko sa Facebook ngayon is yung mga mini dramas. Yung mga... Ako din. o yung mga nag-usap-usap. Actually, kaya namin naisip tong ano na to, podcast na to. I mean, yung topic na to dahil dito sa ano namin na to. Yung napag-usapan namin. Kasi nag-send sa amin ng screenshot. Tama ba? Nag-send ka ng screenshot, Bets? Nag-send ka ng screenshot? Oo. Ay, Oo. tapos kinwento ko, diba? Sabi ko, naiyak ako. Mm. Ay nako, kasi yung mga Chinese na ano na mini dramas sa ano sa Facebook. Tapos kaso kailangan magbayad each episode ba yun? I'm not sure if it's each episode Ay, or Oo. Parang ano, May you have length of to buy subscription. credits and then you Ah. can use certain Oo. credits to purchase an episode. I okay. don't Palang know how ganun? much. Yes. Yes. Palang ganun But- sa Facebook? Wala pa sa algorithm hindi. mo. Sendan natin si Pia sa algorithm. Oh my Para gosh, Maga. Hindi na nga ako nag-check ng... Ayan. Parang they will direct you to an app. They will direct you to an app, tapos doon ka bibili ng mga credits na for this credits you can watch X amount of videos, ganun. It's very costly Ang mahal niya. Oh. Never ko pa, Tama na. free sa akin kasi sa Dailymotion ako nagtitingin. Tapos minsan pag bago pa lang, alam mo pag newly released pa lang siya, nasa YouTube pa siya. Pero pag pag medyo matagal na yung release, sabihin natin nasa 1 week na yung release niya, nasa Dailymotion na lang siya. Dami nga ang screenshot sa phone ko, yung mga to watch. Madami. Sa Chinese. Pinapanood ko siya agad-agad kasi nakakalimutan ko. Kaso lang, it is so long. Akala mo yung saglit na clip niya. Actually, it's not saglit kasi minsan umaabot ng 10 minutes, diba? Oo. 10 minutes, 15 minutes. Tapos, hahanapin ko siya. Una sa Reddit, kasi meron sa Reddit na na parang subreddit about it. Tapos, hahanapin mo lang yung title. Hanapin mo yung title doon. Tapos, yung mga tao like all over the world, they will post doon. Kung napanood na nila, mapopost nila doon yung video sa Dailymotion or sa YouTube nung drama na yon, so that you don't have to buy it. So, pang pulube. So, ayun, madalas ako nandun, nakikita ko, pinapanood ko kasi ang daming ads. Oh my God, the ads. Umaabot minsan ng 5 ads, tapos ang tatagal nung ads. Ay, naku talaga. Nakaka-stress. Pero, ayun, pinanood ko pa rin. Ang tagal, minsan ninabot ng 2 hours yung isang Oo. drama. So, habang, kunwari, nag-work ako before. Habang nag-work ako, pinapanood ko siya. Mga ganun. Kaya ako, girl, wag kang ganyan. Lumaban ka, girl. I know. Tapos lagi ang uso sa kanila is yung parang nagkakaroon ng rebirth ba yun? Tapos namamatay and then nababalik siya dun sa isang specific moment in life and then parang dun siya nagsa-start ng uso sa revenge. uso yun. Oo. At saka yung inaapi yung yung it doesn't make sense, pero inaapi yung biological daughter kaysa dun sa ampon. I know. Daming ganun. Ay naku, ewan ko ba. Oo. Nakaka-stress. Pero pinapanood ko pa rin sila. Pinapanood. Pinapanood ko pa rin sila. Kasi alam mo yung gaganti na siya. Tsaka gustong-gusto ko yung yung anak ng driver o ng katulong, siya yung nagkukunwaring mayaman. Tapos Ay, I know kinaapi that. ko. Napanood ko yan. Parang yan. Oo, gusto Pretty ko ni yan. girl doon. Ang pretty pa naman nung girl. Tapos ang eme nung guy. Tapos wala lang. Nakakainis. Parang pare-pares tayo ng mga napanood. Pero I mean, besides that, talagang rabbit hole na talaga ang like reels, yung Facebook reels. Kahit sa Instagram, sobrang rabbit hole na siya. Parang once na nag-start ka sa isang reel, tuloy-tuloy mo nang siyang mababa. Lalo kung kilalang-kilala ka na algorithm mo. Ito gusto niya to. Labas natin to. Wala na. Tapos na yung 1 hour ng buhay mo, kapapanood ng mga reels. But it makes me happy. Charot. Yeah, that's part of being a tita. I think so. Kahit naman ata yung mga bata ngayon, nanonood talaga ng yun talaga kasi yun yung main goal ng social media now eh. Yung to want more. Diba? Yes, it's to keep us passive din, I guess. Kaya, ano ba yan? Pero yun, tapos pinipigilan ko sarili ko, tapos kunwari, alam mo yung mga uso nagpo-post ng mga story, tapos may part 1, part 2. Tapos minsan part 1 lang yung napapanood ko. Tapos
nakikita ko, so, shit, hindi ka pa magpa-part 2. Ayoko naman mag-comment na part 2, please. I don't wanna be that person. So, yun. Mag-like ka na lang doon sa magko-comment ng part 2, please. Oo, nag-like. Ayun, wala lang. Parang dami ko na-disclose dito na ano. Dami ko na-disclose dito ng mga ginagawa ko. Lalo na ngayon na ano, wala akong ginagawa na ano, na dito sa bahay. Maliban sa, kapag hindi ako naglalaro. Nako, yun na yun. How about ano? How about sa... Parang medyo choppy ka, Dan. Totoo ba? Chopping ako. Medyo, oo. Medyo lang. Alam niyo ba, tuwing sinasabi niya nawawala-wala ako, pero dito sa ano ko, kunwari sa recording ko, wala naman. Kasi Dire-diretso? Oo, chinecheck ko siya eh. Hindi ko rin alam kung bakit. Baka sa ano, baka sa Discord. Baka sa Discord yan. Maybe. Or yung internet ng Philippines kaya. Ewan ko. Oo. Oo. Talagang Philippines internet. Well, There. Oh, what about? I can relate. What about wellness? May mga tita wellness ba kayo na ginagawa? May mga quiet hobbies? Like, ano ba yung gusto mo yung crocheting? Ay, nako. Coloring books? Hindi ko alam. Coloring book. Sino nagko-coloring book sa inyo? I used to do that before. Kung trinay ko, kaso naubos yung pasensya ko, wala pa ako sa level na Ako ang yan. pangit ko Ang magkulay. coloring So, books. Yung mga maliliit, mm-mm. wala pa ako sa level na yon. Tapos I tried reading. Kasi 'di ba sabi nila, kailangan mag-read, kailangan practice yung brain mo pa kasi tumatanda ka na. I tried. Ayun, ano pa rin ako, page 5 pa rin ako sa 3 months ko dito sa librong to. Aww. Tapos, there. There. Tapos nag-try din ako, nag-try din ako ng crochet. Mhm. Nangyari doon. Kamusta naman? Mm. Natapos ka? Ayun. Isang flower lang. Yeah. Wow, at least ikaw isang flower. Tinry ko din mag-crochet. Ang problema kasi sa akin, may pagka-hyper-focus, whatever ako, especially when starting a hobby. So, kailangan kompleto ang gamit ko bago ako mag-start. So, gagastos ako. Tapos, pag nagsistart ako, nare-realize ko, wala pala akong talent. Punyeta. So, ang dami, Oo. Hindi ko yarn, pero isang string lang ang kaya kong gawin. Tapos, pag sa second layer ka na, dun ako nawawala. Nauubos yung pasensya ko. So, nag-scrap ako ng crochet. Ah. Tapos, tinry ko maging yung nail art. In fairness, may konting talent ako sa nail art, pero the time it takes Diyos ko. to do your nails, sabi ko, magsalon na lang. Hindi ako nagsalon. At for a time, nagsalon ako. Tapos, wala lang. Ang ending, yung press-on nails na lang ginagamit ko. Yes. The press-on nails. Grabe, sobrang ginhawa nun. I've never done that. Oo. Try Hindi ko mo. pa It's like so nakatry. cute. It's so cute lang. Wala lang. Hindi naman siya it's not a need. It's just cute. Ay nako, siguro kung nauso yan ng 20s natin, you will never see my real nails. Nails mo. Totoo. Yun yung ano. Totoo ba? Ang haba-haba na nails mo, girl. Ikaw nga yung may maayos na nails sa atin. Kasi sa akin, medyo fat yung medyo wide yung ng nails ko. Ikaw kasi, Mm. Ako din. hindi naman narrow. Parang ang slender tignan nung nung nails Oo. mo. Ang Very ayos. feminine Oo. nails. Pero kasi may hilig talaga ako sa nail polish nun eh. Oo. May mga customized yung personality mo and shit like that. So, buti na lang hindi na uso nun back then or else ang gastos ko nun, di ba? Oo. Ay, girl, ngayon gastos ako kasi ang dami kong press-on nails, which I use quite often. Kasi, ewan ko, kung nakikita niyo yung social media ko, lagi yung may something on my nails. Pero doon na ako masaya. I think that's my best tita hobby so far. I also tried reading. Mhm. Mm-mm. I cannot read physical books, although I have a huge bookshelf full of them. Kaloka. Pero alam nyo, nung nagka-ebook reader na ako, sige, nagbabasa ako ng libro. Ang dami ko nang nabasa within the year even last year. Kasi last year ko siya nabili. And then, ay nako, napunta naman na ako sa Harry Potter fanfiction. So, hindi na ako nag-stop. Nice. Wait. Ano yung tawag dito, ship mo? Wow. Ramioni. Ay, Ikaw din? no. Ano ship Sino mo? ka? Huwag na. Ayun. Kung sa'yo, Dramioni, Sino ako, na? si Jerry. Ano? Jerry. Jerry pa red forever. Oh my BL. Oh my gosh, I love it. We built that city. Ano ba? Kasama ako doon sa progenitors ng fandom. Without them, the youngins can't read anything right now. Wow. I love it. I love it. So, yung ebook reader, madami siyang books. Yes, pero
most of the books, of the stuff I have now is for mga fan fiction. So, That's kinikilig true. lang ako kinikilig lang ako habang nagbabasa. Yun lang. That's my Totoo. happiness. Same tayo, same tayo. No shaming in that. Oo. So, Oo. we get by naman sa buhay na to. Minsan ka na nga lang mabuhay, di ba? So, yeah. You might Let's as go. well live happily while reading Yeah. Drarry or Dramioni. Yes. No kink shaming. Ano pa ba? Same sa reading. It's more difficult than before. So, yung mga serious na libro, like yung mga great literatures, ang hirap na niya basahin ngayon. Sabi ko, ano ba yan? The internet has ruined my attention span. Tsaka yung, Okay. tsaka yung processing niya talaga. Oh my gosh. Okay. Yeah. Ako okay naman ako sa manga. Basta may photo. Basta may illustrations. I get by. Sa manga pa rin ako. As in, muntik akong magbayad. Kasi, katulad dong sa drama, meron din parang, tapas. Ano naman siya, Korean. Korean graphic novels naman yung, manhwa naman yung mga meron doon. Tapos, recently I think I was reading, ano pa yung binabasa ko. Basta yung naman yun, I forgot, the something beginning at the end or something like that. Basta yun, manga. Kasi nag-hiatus ngayon yung author kaya hindi ko na maalala yung title. Pero yun, you have to have like credits to actually read the chapter. Pero pag bagong release naman, nire-release nila siya within 3 hours. Tapos you could actually read it within 3 hours. Pero pag busy ka, That's good. there's Hindi mo a mababantayan. chance na hindi mo siya, diba? So, ayun, nakaabang ako, naka-notify siya sa akin, kaya nababasa ko naman siya kagad. Pero manga, yes, yaoi, dun pa rin ako na nagbabasa ng manga. Lovely. Oh, nice. Yaoi, tapos nagsha-shonen na rin ako ngayon, like yung mga Chainsaw Man and whatever. Tapos nababasa ko na rin siya. Tapos yung Spy Family. So, yung mga yun, mga uso ngayon, nababasa ko pa rin siya. Pero, Ako na-appreciate ko dati yung webtoon app. Alam niyo yun? yes. Did you guys know that I was a webtoon artist Were nung you? late Really? 20s? And I had a small ba? following. Nice! It's not that small. Siguro mga hundreds wanna or thousands na. Ate, Wala na, yan. dinelete ko na siya. Dinelete ko na siya kasi it was a time na, I dealt with office politics and I was burned. So, lahat ng isplok na nangyayari sa opisina, ginagawa ko siya sa webtoon. Tapos tawan-tawa yung mga tao. Sabi ko, nung time na yun, nakahanap na ako ng matinong work, so wala na akong inspiration. Sabi ko, delete ko na nga to. Pero I was a webtoon artist at one point. Ang ganda One naman of my nun. many side quests. Nice. Ganda naman, very cathartic sa office life mo. Oo. Oo. Sana may ganun. Ako hanggang ngayon, nag-iisip pa rin ako ng Kaya ang iniisip ko na lang ngayon. Kasi I really wanna go back to like illustrations, to drawings. Kaya Oh, girl. I've been kasi You see the webtoons now, hindi siya, yung ibang artists, hindi ganun ka ganda yung drawings nila. Pero how they tell their story or how they put in the punchline, yung nakakatawa. Sobrang, I think, kayang-kaya mo. Ako, nung nagwe-webtoon ako, my drawings weren't so good. It's just that, yung punchlines na nilalagay ko. Carry naman ng tao. So, gawin mo yan. I promise you, if it's like, magkwento ka tungkol sa life in the UK, ganon. Life in the Oo UK, nga. remote working. Kumusta naman ang buhay ko dito? Habang naghahanap ka ng trabaho, di ba? Pwede naman. Oo, pwede naman. We'll see. Medyo busy. Alam niyo naman, hindi naman nalilingid sa kaalaman niyo na medyo busy ako. Pero yung mga adventures mo nung bata ka, yung mga Yeah. kalokohan na nagagawa, ayun. Yeah, okay then. Sige. Ano ko yun. Not how it is now. Kasi dati, nung unang panahon, nung late 20s tayo, libre pa yung webtoon eh. Kasi ngayon, recently, I discovered na parang nga siyang, yung nagbabayad ka per episode. Oo, Ay, ganun per siya. chapter. Ganun. Parang ganun. Oo. Sabi ko, Ganun may siya. pa ganun na pala. Ayun. So, ayun. May nag-try ba ng journaling sa inyo? I tried that before. Yes. Pero, ang hirap niya sundan. Ang hirap. Tapos naisip ko, yun yung kaya sabi ko, I wanna go back to illustrating. Kasi ang gusto ko naman is parang illustrate, yung journaling ko is more on drawing. So, mag-illustrate lang ako ng a part of my day. Kasi iniisip ko, puta, nasa harapan lang ako ng computer all the time. What the hell? I need to get out. Pero yun. Pero that's what I was thinking. More on journaling, pero just like probably drawing. Kayo, have you guys tried? Ma-follow.
Hindi ko siya ma-follow through. If it's on paper, hindi ko kaya mag-follow through. Siguro masipag ako in the first month. The following month tatama rin na ako mag-update. I like watching people make their journals though. It's Kasi, really creative, mas lalo right? na yung ASMR. Yung stickers. Yung, I mga love it. cutting ng paper. Favorite ko kasi yung tunog ng ASMR ng paper. So, Ah, for a time, yun yung pinapanood ko para pampatulog. And then I realized, sabi ko, I'm encouraging the hyper consumption ng mga to. Kasi every time na may bago silang stationery na gamit, and then hindi naman nila nagagamit lahat. So, nakikita mo parang naiipon yung plastic, yung mga plastic stickers. Pati ba naman ako doon, di ba, na naririndi ako. Like, and then eventually I stopped because of, yun nga, parang nakokonsensya ako na yes, Mother kumakain na ako Nature. ng plastic. Yak! Pero di ba, Pia, it's not a recent hobby. Remember nung high school tayo, may mga journal tayo kung ano nung pinagsusulat Diary. natin sa journal. Yes. Pagdidikit pa ng picture ng crush. Oh my God, I've got that. Oh, May ganun ako. nakakahiya. Ah. Pero I would probably do it like pag may highlight lang ng araw. I don't do it like every day. Pag may highlight lang before, yun ang ginagawa ko nung high school ako. Pero nung hindi na. Nung tumigil Ay, ko ata naalala ko college. yung isang regalo mo pala sa akin, Bets, yung notebook. Tapos, may collage yung cover. Ang cute nun. I remember I still have that. the one you gave me. I still have it here. Oh, Oh, Yes. nice. oh. Yung notebook na binigay sa akin ni Pia, tapos may drawing pa siya. So, I still have it dyan sa storage ko. I don't even remember giving you something na ganun. Ay, grabe. Oo. Ay, grabe. Hindi ko na maalala. Tayo ba? Hanapin Tayo ko ba, yung Rio? lang ko, girl. Rio, parang nananahimik ka. Rio, ano ba yung sa atin before? Ano? Hindi. Meron pa tayo before na meron silang thing na yung nagbigayan sila ng notebook. Meron pa tayo nun? Wala tayong ganun dati. Ano tayo eh? Mga Bigayan ng sakit ng ulo. Oo. Mga mangmang lang tayo nung araw. Ano tayo, punta lang tayo ng Comic Alley, yun lang yung atin. SM. Our Comic Alley. Oh gosh, Comic Alley, man. Ay, Grabe. tambay ng Comic Alley. Nakakamiss yun. Pa yung Phil Bars. Sense Festi. Yeah. Mag-shopping ka na lang. Ang dami sa Shopee, no? Alam mo, nung ngayon, dati ganyan ako, 'di ba? Pupunta lang ng Comic Alley, bibili na ako ng kung ano-ano kahit di ko kailangan. Ngayon, I think twice. Thrice. Minsan tinutulog ko pa eh. Pag gusto ko pa rin siya pagising ko, sige, bye na. Ay, Ganun yes. na ako. Kita thoughts. Pag dati kasi parang ang tawag dito, pag makita ko bibilhin ko na agad eh. And kahit magkano siya, basta kaya ng budget ko, bibilihin ko siya. Pero ngayon, sobrang mahal, parang di ko na siya bibilihin, or pag gusto ko pa rin siya after 3 days, bibilihin ko na. Yung ganon. Ganon na ako ngayon. So I'm a very tita person na. Very, budget conscious. Yes. Pero aesthetic pa rin ba yung mga binibili mo? That's how tita is naman. Aesthetic pa rin ba? Oo, pero- Katso! Hindi, Diba? Natawa siya eh. anyway. A very tita thing I did in my life, by the way, which is, because it was because of the result of my impulsive purchases nung early 20s ko, is yung mag-Spark Joy. Oh, alam niyo yung Spark Joy? Oh, So, naglinis talaga ako dito. Girls. Kaya It's the Spark Joy. Okay. Okay. I wasn't sure kung ano yun eh. Yung parang, Marie Kondo, there you go, that's yeah. it. Yeah. Yung pagiging minimalist. Okay, yes. Oh my gosh. Ang hirap maging minimalist though. And I was like, Right. looking Try at ako things. yung Marie Oh my Kondo gosh. na yan. I cannot. Hindi na natuloy. Parang yun yung opposite ko Di ko before na- when I was 30 years old. Parang sinasabi niya, ang i-keep ko lang daw is nagsaspark ng joy. Tapos titignan ko yung mga sapatos ko, but everything sparks joy. sabi ng Oo tatay nga. ko, parang 15 pairs na lang, 15-20 pairs na lang, ng shoes in nandun sa bahay. Tapos sabi ko, ba't lahat naman dito nagsaspark ng joy? Hindi ko itatapon to. Tapos sa clothes, because I have lots of clothes din back in the Philippines. Tapos, alam mo yung papunta na ako ng UK, namimili pa rin ako ng damit. Tapos, nagagalit na si Rob nun. Kasi sabi, hindi na kasya sa bagahe mo. Tapos, sabi ko, ano ba? Ay, wala lang naman, mura lang naman. Sinasabi ko, tapos, ko pa yan, ang reason ko pa, it's only 2 pounds. It's only 2 pounds and it's a dress. Ginaganon ko siya.
Tapos, Ayan na. I know. Tapos, ayun, hindi na siya kasya sa akin. Yan. Hirap na maglipat ng bahay. Hindi na ako bibili masyado ng damit eh. Kasi nga, work from home. Ay, speaking of Marie Kondo, yung ano pala na yun, may motive kasi yung show na niya yun. Really? So, after watching yung show niya na yun, yung minimalist organizing stuff, ganun, naglabas siya ng mga home organizer line for you to buy, para i-organize mo yung bahay mo. Using her products. Her So, like, products. Hindi siya collab like with Muji or something like that. Kasi medyo uso No, sa Muji it's- yun eh. No, it's her own product line. That was good business though. That was good Oo. business. Ang galing Ang galing. I like the marketing strategy. I love it. Ang ganda. Saludo ko kay Marie Kondo. Buti na lang di ako nakinig. Di ako nakinig. Because everything sparks joy. True. Kamot na lang At ng saka ulo yung yung- tatay ko sa dami ng gamit ko. At saka yung organized chaos na parang kapag nilinis mo, dun mo pa malilimutan saan mo nilagay yung gamit mo. Totoo yan. Oo. Siguro yung mga mid-20s ko. Oo, nangyayari sa akin yan. Medyo makalat kasi ako sa kwarto ng mid-20s ko. So, pero alam ko kung nasan yung mga gamit ko. Parang Yes. naka-imprint sa utak ko kung nasan yung Oo. notebook ko na ganito. Oo. Tapos, nung Ako makalat pa rin inayos- ako hanggang ngayon. But not as bad as... Ayun. Tapos, pag inaayos ni tita, inaayos ni mama, ayun, hahanapin, nasan na yung ko? Nasan na yung Oo, ko? nakaka-bad trip. Oo, True. nandito yan eh. Nandito nakapatong Oo. kasama ng mga ganito. O, diba? Pero, ayun. Pero, sa bagay, magulo pa yung office ko as of now eh, kasi nag-aantay pa ako ng work. Pag mandyan na yung work, lilinisin, ayusin ko na to. Wow, excuses. Entropy. Basta don't forget yung pag nag-spark joy, ha? Everything sparks joy, even may palara of my snacks. Grabe naman. Ayun. Nandito yung konti na nga lang yung laman ng Pringles namin eh. Nandito pa yung lalagyan. Ay nako, may ganyan kami ni Rob. Kaso lang hanggang sa point na ginagawa namin basurahan na kasi walang basurahan doon sa front room. Doon sa living room. Kaya ayun. Doon na nilagay yung basura. Hanggang sa nang di na namin malagyan, tatapon ko na, no choice na eh. Pero I think we're doing better now dito sa bahay na to dahil mas maliit. We're consuming less trash. Oh, yeah. Masabi rubbish. Ayan. We're consuming less trash. Wala naman rubbish. Hawaan mo kami ng Englishisms mo. No. Britishisms pala. Ayun. Yung mas onti Oo na nga, yung kalat turuan mo namin. naman kami. Hindi Hawaan pala mo kalat. kami. I Konti need na lang that. yung basura namin. Tapos na-segregate na namin basura namin sa recyclable. Tapos sa Nice. sa Responsible general waste. adult. Yes. Sarap mabuhay sa sa bansang may sistema. I know, right? Oo. Kasi nagbabayad sila para pick upin yung basura nila. Nagbabayad naman din tayo, hindi naman pinipick up yung basura na. Totoo yan. Doon sa may No, pinipick up ang basura natin, pero nilalagay lang din sa isang Oo, lalagyan. magsasegregate Oo. ka, tapos itatapon din nila sa... Nangiya, what a waste. Oo. Or sa Starbucks, was it sa Starbucks, yung magtatapon ka ng may Meron pa ako segregation nakita sila. na Tapos iisa lang yung lalagyan. Ay, nako. Oo, yun may segregation. Pero pag sinilip mo sa loob, isang malaking bag lang. Oo, Diyos ko, Lords. Nakakainis yung mga ganyan. Tapos parang mawala ka na ng gana. What's the point, diba? Wala lang. Pero nung pandemic, as a tita, na din ba kayo ng air fryer? Alam ko si Rio, nag-ano ka ba sa air fryer? Na humaling ka ba sa air Yes, fryer? na hook ako. Oo, na-hook ako sa air fryer. Alam ko that's a very tita thing. Yung air fryer. Oo. Talaga ba? Oo, na-hook ako sa air fryer. Lahat ng pagkain ko may point na lahat ng pagkain ko in air fryer ko. Alam mo yun, kahit hindi masarap, basta tuwang-tuwa ako sa air fryer. Kasi alam mo, yung french fries, masarap siya nasa mantika eh. Oo. Pero in air fryer ko parang, ang niya ang tigas, pero I don't mind. I love my Depende. air fryer. Depende sa french fries. May french fries kasi na na hindi siya ganun ka-process. Pero yung mga process na french fries na made for air fryer talaga, okay siya sa air fryer. Kasi yun yung napansin ko dito. May mga na made for air fryer or for frying talaga. Tapos meron na pang frying alone or oven baked french fry or chips. Yun. So may mga ganun sila. So depende sa
sa use yung french fries. So yun, ako naman, lately lang ako naumaling sa air fryer because it was so easy. I use it as my oven na. Kasi hindi na siya ako nagpe-preheat. I use it as my oven. I use it as my fryer. I use it as a reheating device, hindi na microwave. so, so yun na yung all around ko. okay. All around ko na siya. And it was, I think for me, it's cheaper to actually use it than to use an oven. Kasi pag yung oven yung ginagamit ko, napapansin ko, I need to preheat. So, preheat, usually, it will take you 10 minutes, or like 5 to 10 minutes, yung preheating, depende sa temperature. Tapos, yung ano niya, kahit fan oven siya, pag in-off mo na siya, may fan pa rin to, tanggalin yung heat, para mawala yung heat dun sa oven. So, medyo mahaba yung time nung heating process niya, or like yung paggamit ng electricity. So, mas gusto ko yung convenience-wise. Doon ako sa air fryer talaga. So, At saka mas So compact. ako, I was ahead of the times. Wow. Yeah. I had an air fryer before the pandemic. Tas, Nice. girl, alam mo yung magkukok ka ng tokwa para gumawa ng tokwa at baboy. Uy, ang sarap doon. Oo, tapos syempre, as in talagang used and abused yung air fryer ko, especially during the pandemic as well. And then, ang tita nyo nag-upgrade. Air fryer, oven. Oh, diba? Medyo malaki-laki na, no? Oo. Yes. So, pwede na ako mag-rotisserie chicken in the air fryer oven, by the way. What's the difference ba? Alam mo, What's the difference ba? Kasi parang meron din akong oven before na yung cold, anong tawag doon? May tawag doon eh. Cold air oven. Hindi siya cold air. Basta something like, may oven ako before na hindi siya yung malaki. Ano lang siya, yung hiwalay na oven. Doon ako nagbe-bake before. Pero may rotisserie chicken din siya. May rotisserie function din siya. So, hindi ko gets. Pero naka-timer lang siya. Hindi siya yung i-on mo lang. Tapos you don't have to time it. Walang ganun. Ano siya, may timer lang siya. Hindi ko alam yung difference. Basta nag-e-enjoy lang ako pag nagpo-pole dancing yung manok sa oven ko. Oh my gosh. Okay, let's It's from Hanabishi. By the way, Hanabishi, thank you for the air fryer oven. Free ba? Makita nga, matignan ko nga na yun. I haven't really seen one. Yeah, you should Umabot try. kaya ako ng 1 month bago ko siya binili kasi pinag-iisipan ko talaga siya. Sabi ko, should I get an air fryer? Or should I get an air fryer oven? Kasi nainis ako sa air fryer, yung normal ones. Kasi yung mga sinauna, I don't know if it's different now for the recent air fryers. Pero kasi, if you look inside or underneath, may parang heating coil siya. May coil doon na umiinit. The problem is, pag minsan you have foods na siguro pag uminit, may tumatalsik or whatever, makikita mo madumi siya. So sabi ko, I can't believe I'm consuming food here. Charot. So sabi ko, maybe I should get an air fryer oven. Ganun yung sa akin. Pinamigay ko na nga yung air fryer ko eh. Ganun yung sa akin. Tumatalsik siya. Kaya ang hirap niyang linisin. Yung sa akin, Ninja air fryer. Uy! Iba talaga, ang giggle ako. Uy, girl! Binili ko siya second hand. Binili ko siya second hand dito sa UK. Kasi hindi ako bumibili ng brand new dito. Ang daming nag-waste ng. Madami kasi dito yung bumibili dahil uso. And then, hindi nila nagagamit. Tapos, yung iba talaga sobrang hindi nila nagagamit. Tapos, may kita mo talaga na almost brand new. Brand new. Ako na lang yung humuhulas ng. wow. Ako yung humuhulas ng. Basta ang masasabi ko Uwi is, ka nga dito, pabiling pabili niyan. Wow. basta all I know is, Ano? Ng Le Creuset Wow. na second hand. Ano to yung yung mga tawag dito? Dutch Yung oven, mga ganun. Dutch oven? Meron ako noon. Mura lang siya sa TK Maxx, mga ganun. Mura lang siya. Pero hindi ko sure how good. Well, dito hindi siya mura. Ay, talaga, hindi siya mura. Mahal siya. Yeah. Oh, Yes. okay. Alam mo naman dito, Mabigat siya doon, imported cast siya. iron yun. Oo nga naman, no? Bigat no, dadala ko lang. Oh my gosh, ba't ang gaan naman iisa lang yung laman nung ko, bagahe ko, pero ang bigat. Well, Ay, tingnan natin kung anong setup na pwedeng gawin. Pero I will buy a liquor set from there. well, let's see. Pag nagpadala ako ng Nagpabalik-bayan for Yusupi. Ay, balikbayan box kapag may yes. Sige. Pero yun lang ang laman nyo. Oo, pero Lecroset. Lecroset. Magrereklamo sila. Ang bigat nito, ma'am. Ay mo. Nagtatagalog sa UK. O hindi mga mga Pilipino din yung mga kumuha kasi nagpabalik-bayan ako before Talaga? kay Papa. Puro Pilipino din yung Tapos wala lang, nahiya ako.
Nag-Ilocano kasi, naintindihan Yung ko Ninja naman ice siya. cream machine. Oh, gusto ko Yung yun. request ko sa'yo. Di pa ako Ay, nakakabili. Ako din, I like Parang- ninja stuff. Kaso lang Parang kasi, hindi siya worth it. true ba? Talaga? Talaga ba? Pinag-iisipan ko rin siya Baka, kasi It's an idea. You have. pinamigay din namin yung yung ice cream maker namin doon sa housemate namin. Mm. So, Oh. parang hindi Ito ko na lang. siya type. Ito na lang, yung the ultimate tita appliance, which Ano? I would like to get, is yung bread maker. Yung maglalagay ka na lang ng ingredients, tapos maghahalo-halo na siya. Sabi ko, I want to have freshly baked bread in the morning. Ganon. Oo, kasi Hindi na, mag-need na rin kahit siya bawal dun naman eh. ako magtinapay. Eh di, you can make, yung pwede sa'yo. Ano ba yung problem sa'yo, yung gluten ba? Or, no. Yung starch, no? Starch and Oo. Oo. Ayun, wala eh. Gusto ko rin sana niyan. Kaso lang, kasi pag maliit yung house mo, well, maliit pa to, diba? Iniisip ko maliit siya. Kahit dati, malaki naman yung house namin. Parang ayoko bumili kasi parang napupuno na ako ng appliances that I don't need. Like, may isa pa akong ginagamit dati. Parang ginagamit namin occasionally, kaya hindi namin matapon. Which is slow cooker. Slow cooker girls. Isa pa yun, ang ganda. Ang ganda niya. Kasi you can start, so kunwari, if you're going to an office, you can start cooking your food there and then leave it there. And it could cook probably like for like 12 hours. Lagay mo siya sa medium heat. And it will be I've been so thinking about that for 1 year. Oh my gosh, iba talaga. Gusto ko nga rin sana magpabili ng ganun eh. As ang bigat, Anyway. cast ironing kasi siya. Just saying. Lahat. So, 2 items na ang laman ng balikbayan box. Pero hindi siya Basta tayo. Oo nga. Sige, take note of it. I don't think Hindi it's siya, cast ano? iron, it's stone, I think. I don't know. Bahala na. Di ko Hindi rin siya alam. magastos sa kuryente. Hindi siya. Kasi mababa, low lang yung heat niya. Kahit sabihin mo, ilagay mo siya sa high. Kasi pag gumagawa ko, sabihin mo, first 3 hours is naka-high. Tapos, the rest will be sa medium or low na. Para lang manatiling Ayun, okay naman siya. Kasi pag low heat, diba? Tapos continuous heat, mas lumalambot yung yung meat. So, okay siya kunwari pag nagluluto ka ng, alam mo na yung mga medyo delikado beef. Medyo delikado yung beef eh. Delikado lutuin. Ako, hindi ako marunong magluto ng beef eh. Yung mga karne na tipong, yung mga weird cuts ng beef. So, syempre, hindi yung mga, hindi yung mga steak like na ganun. Hindi. Pero yung mga, basta yung mga weird cuts ng beef. Okay siya, slow cooking. Wow, napunta tayo sa napunta tayo sa cooking, sa appliances. Pero alam nyo, before ako bumili ng appliance, yung mga ganyan-ganyan, nagsusearch pa talaga ako online kung anong pwedeng lutuin. If there's more than 5 recipes that I can make using that specific item, sige, bilhin ko siya. Nice. Pero kung wala akong makitang, yung kaya kong lutuin. Kasi syempre I have limited capabilities. So yan. Uy, in pag fairness, magandang yan. Magandang tawag dito. Pang-limit ng purchase mo. Magandang mindset yan. True. Kasi there are many items. Syempre yung mga nakikita mo online, may mga groups. I'm not gonna mention the group name na. There are mga groups about home stuff. Tapos, ang dami nilang binibiling gamit. Yung mga ice makers. Ganun. Sabi ko, sige, let's search online what else I can do with them. Pag yun lang ang kaya niyang gawin, costly. Or if there is a certain... I mean, like if there is a certain item, search na lang kung kaya mo siyang gawin. Minimum 5. May point. I like that mindset. Minsan yung iba basta lang something ma-post lang sa sa Facebook yung iba tapos parang nakakahikayat lang bumili. Parang pa-trending lang. Parang nang trending lang siya. Kaya nang i-entice lang siya ng tao na bumili. So yun. Yung TikTok made me buy it, ganun. Ay, umalis ako sa mga groups na yon kasi nabudol na ako sa mga vacuum cleaners. Although it's budol. useful. Although I have been using my vacuum cleaners. Doon ko nga lang din nalaman na uso na pala yung mga vacuum cleaner. Kaya yung sa bahay, doon sa apartment, may vacuum din ako na sarili ko doon. But as a mother, that's a very useful budol. Lalo na yung vacuum para sa kama. Yes. Oo, totoo. Pero honestly, sa cleaning wise at saka yung tawag dito, coverage ng linis, walis supremacy pa rin talaga. Pero minsan kasi kapag tinatamad ka ng yung
yung back and forth movement mo sa walis. Kasi mas nakakapagod yung walis in fairness. Mag-vacuum ka na lang. Pero kung sa linis lang talaga, mas malaki yung coverage ng walis. I'm sorry sa vacuum. Oo, pero may Walis mga supremacy. Totoo naman. iba't ibang klase ng walis din kasi meron. 'Di ba meron din yung mabibigat na walis. So kailangan pipiliin mo talaga yung Oo. walis na hiyang sa yung ano. Hiyang sa ano mo, sa capability, sa stamina mo. Oo, sa stamina braso mo. Oo. Oo. Kasi, 'di ba? Kasi napansin ko yan na sabi, ay may walis tambo pala na ano, na hindi ganun kabigat. Hindi ko alam na may ganun. Nakala ko na mabibigat. Yung walis tambo sobrang haba, parang nireband yung ano. Tapos may Oo. iba't ibang ano pa, bristle. Bristle? Di ko alam tawag doon. Basta yun, may iba't ibang ano pa klase ng maganda talaga yung galing Baguio. Thank you. Yes. Kasi Wala kayong mag-ano- ganyan mga ano, Brits. Wala. Maglagay. Vacuum lang dito. Eh, Hoover. Okay. Si Dyson. Oh, Hoover, fancy. Yeah. Using Hoover. Oh, Ay, Well, oo, but- Hoover nga Hoover pala. na yan. To be fair, because everyone's like kasi dito kahit yung ano namin, yung stairs namin is covered in carpet. So it's really I would say that oo, kailangan mo ng vacuum dito. Kasi pag hindi kaya ng walis tambuto, girl. Oo, yeah, Hindi yeah. kaya ng walis ting-ting to girls. I cannot. So yun. Yun ang masasabi. Totoo naman. So it's all about the duster. It's all about the duster and vacuum. Magbunot ka na lang ba? Oh my gosh. ba? May nagbubunot pa ba? Uy, before, dun si Tito sa bahay namin, nagbubunot pa siya. Dahil na doon sa second floor namin. Kasi yung second floor namin, di ba, wood? Oo. So, Guys, if it's leg day, huwag kayo mag-gym, magbunot na lang kayo. Wow, totoo yun. Ang Mm-mm. bilis makapawis ng bunot. Kasi naalala ko kasi si mama, ano pa rin siya may ano ba tawag doon? Probinsya mentality. Kasi gusto pa rin niya na nagbubunot pa rin, ganon. Pero nung before pa yun nung di pa naka-tiles yung ano namin, yung sahig namin. Kailan lang yun? Kailan lang kami nagpa-tiles? Parang pandemic. Parang pandemic lang. During pandemic lang kami nag-tiles. Before that, nagbubunot pa kami. And very effective. Nakakapagod siya. Nice. Nice one, nice one. Yeah, ginagawa kong exercise yung cleaning ko. So, Ang saya. 2-in-1 activity. Yeah. Hindi siya nag-work Nakakapawis. sa akin. Hindi siya nag-work. Same. Oo. I mean, hindi ako masyado nakakapaglinis na. Hoover lang talaga yung pinakalinis na nagagawa ko dito. Pero I only do that probably like once a week, not every day. Tapos, yung laba, may schedule yung laba kasi pag wala lang. Basta may schedule siya yung weekly yung towels. Tapos yung monthly yung bedsheet. Depende sa gamit. Pag barubalan, yung mga tipong pag summer kasi every 2 weeks kasi pawisin ka eh. Oo, pero pag winter na ganito 1 month yan. Malamig-lamig na panahon. Tapos weekly na na laba. Puro damit ko lang yun. Kasi ako yung palit-palit ng damit dito eh. Yung asawa ko naka-uniform eh. So yun. Naka-uniform siya sa work so wala siyang palabahin ng buong week. Yung weekend lang siya nagpapalit nagkakaroon ng damit talaga na damit niya. So yun. Hiwalay pa ng yun kasi yung asawa ko, yung trabaho niya sa construction. So hinihiwalay ko na laba yun. Kasi soil. Arte. Na soil. Ayoko yung sama sa sa damit ko. Arte. Ay, ang sama. Ayun, ano ba? Ano pa ba? Napapansin niyo ba nahihilig kayo sa Sa akin sa entertainment ko, parang napansin ko na tita na ako, nahihilig talaga ako sa documentaries na. Lalo na yung mga crime documentaries. Ako hindi documentaries. Dati nanggaling ako dyan, yung mga crime documentaries, gano'n. Yung mga mga prison, mga gano'n, documentaries about prisons, gano'n. Pero tawag dito, mga mga early 20s, mga mid-20s ko siya na-hook dyan. And I don't think I'm very tita noong time na yon. Pero ngayon, ang pinapanood ko, mga skincare, ganon. Well, you know me, Danica, skincare. Sobrang religiously, ako dyan. Diba? Religiously mo na ba siyang ginagawa? Yeah, diba? Hindi mo na nakalimutan. Umuwi ka dito, wala na, hindi na. As in, Hindi mo na very siya religious na ako sa happy for you. skincare. That's nice. At saka yun din, collecting skincare products. Ang hirap As in, naman pag ng halimbawa collecting. pupunta ng
O kasi pag halimbawa may pupunta ng Japan, ay anong gusto mo dito? Oh. Maghahanap Hindi ba talaga may ako ng expiration? Prefer, ng magandang bilhan mo ako, girl. Kasi yung skincare ko, mostly Japanese skincare Pero na. di ba hindi, may yun nga, expiration? ganun din. Oo, pero yung halimbawa may pupunta lang ng Japan, gano'n. Mm. Siyempre, agad gamitin mo, mauubos mo rin yun. Hindi mo naman collect na Ayun na, wala. itatabi lang ng Nagulat lang 10 ako sa years. term na collecting, di ba? Kasi yung, Well, oo. Mahilig din ako sa Kasi skincare. halimbawa meron ka pang moisturizer, o may pupuntang Japan, gano'n. O, pabilang moisturizer kahit meron pa ako. Lalo na yung mga Thai skincare. Ako, best Thai. Mas gusto ko ang mga Thai skincare. Kasi parang pareho natin sila ng Yung climate. weather, no? Oo. Oo. Uy, shout out sa Oxycure. Maganda yung products nila. Oh, Talaga ba? wow. Ayan na naman. Thai, May Thai narinig skincare na naman ako. yan. Di Di ba? ba? Meron na naman ako nalaman Ah. na bagong skincare. Oh. So, yun. Ganun ako. Diba, pinapanood ko yung mga shorts, yung mga YouTube shorts, mga about skincare. Oo, kasi hiyang na ako dun sa akin. Kaya hindi na No, ako. grabe ako mag-research bago ako bumili. Girl, True. may time na, sabi nila, niacinamide is good for the skin, Sabi ko, okay, try Depende natin lang. niacinamide. Girl, nag-break out ako. I was crying. Kasi, Depende pa rin sa type diba, of skin. totoo, sabi ko, shit, I have to protect my skin barrier na. Wow! Commercial. So, ayun, wala na. Kasi wala na ako sa age na kaya ng skin ko yung mga kung ano-anong chemicals na ilalagay sa mukha ko. So, talagang yung mga skin barrier protecting something ang ginagamit ko ngayon. Which, that's why I use Japanese products. Kasi mas sila mas hiyang sa balat ko. Tsaka mas mura siya. Mas mura eh. O kaya niacinamide kung oily ang skin mo o kaya may pagka-red yung skin mo. May yung nagre-red yung may parang parang inflamed yung skin mo kasi it's more pang-improve siya ng skin barrier. Pero yun nga, oo, depende talaga siya sa pang even out siya ng skin tone, pero yun depende talaga siya sa skin type mo. Kaya nire-recommend nila usually minsan pag sa serum may isa ka lang religious na serum na idadagdag. Kasi may mga times na or kunwari, for every Wednesday, itong ang specific na serum yung gagamitin mo. Tapos kunwari, every TTHS, mga ganon. Tapos MWF, ka naman, ibang serum ka ng hyaluronic acid or something like that. Basta yun. Tapos, every other day. We're open to sponsors also, by the way. Yeah. Tapos, lalo na yung retinol. Diyos ko yung retinol. Like, every yun. Pag hindi sana yung skin mo, Diyos ko, girl. Pag nag-start ka ng Nag-stop high... ka ako? Ayun, sa akin, ako naman, so far, yung retinol, ang laki ng ginawa sa akin ng retinol. Sobrang nawala. Kasi nung dumating ako sa UK, ang harsh ng araw dito, nagkaroon ako ng dark spots. So, actually nawala siya nung nag-retinol ako. Pero ang ginawa ko kasi yung retinol ko, parang ginawa ko siyang every other day. Tapos mababa yung percentage. Tapos, after nun, nag-everyday na ako. Tapos, okay pa rin siya. Pero ngayon, tinigil ko na si retinol kasi hindi ko na kailangan. Na ako ngayon, nagpa-focus na lang ako ngayon sa whiteheads. So, it's more on, yung acid na yun? Nakalimutan ko na yung acid na ginagamit ko. Salicylic acid. Salicylic acid. Yeah, every other day, salicylic acid. Tapos, hyaluronic acid. Tapos, ayun nga, itong niacinamide kasi nga, nagre-red minsan yung mukha ko pag sobrang init or sobrang lamig. Ayun. Arte. Pero yun, gamit ko ordinary. Ng skin ko. Hindi hiyang sa akin yung ordinary. Ayun. Oo, di hiyang sa akin yung ordinary. May mga skincare na namamaga talaga yung face ko. Nalala mo yung sinend ko sa yung picture ko, Dan? Oo. Kung may trinay lang akong face powder. As in, yung makeup, oo. Talaga. Kasi yung maganong face ko, yung masara na yung mata ko. Ganon. Ay, grabe. Oo, grabe. Oo. Anong ingredient na nagkaka-react ka ng gano'n? Actually, hindi ko alam. Kasi pero tinake note mo ba yung powder na yun? Oo. Alam mo kung Oo. Okay. Anong powder yun? Sisiraan. Brand. Gagawin. Hindi naman. Kasi magandang brand siya ha, in fairness. Yun kasi yung gamit ni ate. Yun kasi yung gamit ni ate. Kasi ako, di ba hindi naman kasi ako talaga nagpa-powder talaga. And kung magpa-powder ako, very light. Kasi nag-i-itch yung face ko. Nag-i-itch. Very light lang. Nung time na yun, may event kami pupuntahan. So, kailangan, hindi ako oily, ganun. So, powder talaga ako. Kaya yun, nag-close yung mukha ko. Oh, sure. Scary girl, ha? Grabe yung allergic reaction mo dun, ha?
Oo. Kailangan mo alamin yung ingredient na baka kasi yung ibang products may ganong Hindi ko ingredient. nga alam kung anong ingredient eh. So, minsan, ang ginagawa ko, kaya mabibili ako ng powder, ano lang, sa leeg or pero kasi usually nagkakaroon ako ng, yung itch talaga, yung itchy lang, itchy feeling, pero tolerable. Pero kasi yung time na yon sa powder nung ate ko, trinay ko, yun talaga, nagsara talaga yung mata ko nun. Grabe. Ganon. Ano, ang scary, girl. Ako Hindi ako yung masyado pinaka-tita moment ko powder. siguro, hindi na ako nagme-makeup. I suppose nagme-makeup ako up until probably 26, 27 years old ako. Yung tipong talagang religious na makeup. Talagang nakaano ako. Ang tawag doon, yung may primer pa yung mukha ko. Nalimutan ko na yung tawag doon. Anong tawag doon? May tawag doon. Yung parang pampawala ng pores. Basta meron pa nun. BB cream, No. May isa pa tawag doon. Mahal yun eh. Primer nga. foundation. Hindi, ang tawag doon, primer ba yun? Primer, or primer. CC cream. Or primer, CC cream. benefit pa yun eh. Primer nga! Wow. Primer Primer nga. nga. Oo, for primer nga. Ayun, sa benefit pa yung binibili ko nun. Tapos Baliktad naman tayo. ngayon ka gaganon. Oo, kasi ang dami kong makeup from the time na yun ang nagtatrabaho ako. Kasi, di ba, may position. So, kailangan presentable ang itsura ko. Tapos, syempre, nag-work from home kami. Tapos, sabi ko, ay, sayang naman tong makeup na to. Alam mo naman yung makeup, yung presyo ng makeup na yung Ang panahon na to. mahal, Parang, oo. oo. Sabi ko, ayokong mapanis. So, syempre, Mapanis. nag-makeup ang lola mo. Oo. Sabi ko, Same I'll tayo use the makeup. Diba? Ako ngayon din ako Ayun eh. nag-makeup na ulit. Ah, Kasi more of protection from the sun, parang ganun. Yun. So at least may Ang sa akin Talaga naman, ba? from the sun na hindi ko naman nakikita. Oo, totoo yan. Kasi may SPF may additional SPF yung foundation, pero dapat mag-SPF ka pa rin before yung foundation. Kasi, oo. Yeah. Pero, Tsaka gusto ko ako presentable ako naman. pag dumadating yung Shopee, Oo. tapos pipicturean kung kung na-receive na yung item. oh my God, nag-iisang time na pwede ka mapicturean ng hulas ka pa, no? Oh my gosh. Pero kaya nga tayo nagsiskincare, diba? Para maganda kahit ng bare lang yung itsura natin. Pero nagsi-skincare ako para maganda yung yung lagay sa balat ko. Ever since I started skincare, ang ganda ng Iba, no? foundation sa balat ko. Sabi ko, oh my God, pwede na ako mag-artista. Love it. Wow. Ako siguro Yeah, why pinaka-foundation ko not? is yung yung lashes. Sa lashes. Kasi hindi yung ginagamit ko para sa brow ko eh. Brow and yung sa eyelash ko. Tapos, lipstick, lip gloss. Lipstick actually, mas madalas na lipstick. Tapos, onting blush. Depende sa weather. Pag mainit, pati sobrang init, sobrang lamig, hindi na ako nagbablush. Hindi ko alam ba't sobrang Automatic red ng mukha. magbablush ka Hindi na. ko alam sobrang red ng mukha ko pag ng Ay, cheeks ko. automatic nagbablush. Oo, hindi ko talaga alam kung bakit. Oh. Alam mo yung niloloko nila ako doon. Rosy chicks. Ano tayo ng rosy chicks? Di ba Gusto nainitan ko lang. magkaroon ng rosy cheeks. Wala, hindi Ang talaga. pangit, Hindi ang ko pangit na-achieve minsan yan eh. nakakaitim lalo. Nakakaitim lalo. Grabe. Nakakaitim sa mukha. Tapos obvious na obvious siya. Kunwari, nag-i-interview ka. Nasa interview ko, tapos alam mo yung pag sobrang na-embarrass, sobrang mamumula talaga yung mukha ko. Ang weird. Wala. Parang siya, Asian flush. Ooh. Pagkamalan Wala ka akong umiinom Asian while working. flush. Ano na? Wala akong Asian flush. Never ako nagkaroon ng Asian flush. Oo. Hindi ako masyadong umiinom. Hindi. Oo. Pero Kasi ang yun. itim ko eh. Ako din naman Grabe. Wow. Maitim din naman ako. Tapos nagme-maintain pa ako ng Ba't itim. ka Asian flush? Hindi ko alam. Hindi ko alam ba't namumula yung mukha. Hindi naman putla. Mula. Okay. Hindi yung putla. Mula. Namumula siya. So, yun. Wala lang. Ayun lang. Yeah, napunta tayo. Saan tayo napunta? Yung usapan natin. Pero it's very tita nga naman. Yung mga pinag-usapan naman, hindi tayo nawala sa subject natin. Very tita pa rin tayo. So, meron pa ba kayo gustong i-discuss? That's all Magpa-plug for lang me. ako Thank ng you. Charot. Na? ng art Instagram ko. Go! Ooh. Magpa-plug lang ako. Please add me at soupy.art pala. That's SOUPII.art. Lalagay natin. I need more You fans, can guys. you can also add me on Instagram, which is Betty Spaghetti, which is BETTYSHPAGH3
T-double-E. Wala naman akong skills na ipapakita. Add nyo lang ako. Follow niyo na rin yung Pwede Instagram naman ko na hindi magkwentuhan. nag-update. Yung Instagram ko na hindi nag-update. Kapag nadagdagan yung fans namin dito, makikipag-chikahan tayo. Ganun. Yeah, Teka, ano yung Instagram ng Siga Babes? we do have our own Uy, oo, plug niya yung Instagram ng Siga Wala Babes. personal Instagram. Oo nga. So, kung nanonood kayo sa YouTube, please follow and subscribe. Tapos, we do have our podcast as well. It's called Tea and Tension. Obviously, ito rin din yun. Tea and Tension with Siga Babes. Ano yung sa Instagram natin? Is it TNT? Yes. Yeah. Yes, please TNT, add yeah. us on Instagram, T_WITH Siga Babes. Oh, yeah. Pero yung handle niya is TANDT with Siga Babes. Yan. Oh, good. Oo, okay. Yun na lang, guys. Yun ba yung handle niya? Ano ba yung mga... Oo. Ayan na, naglaro na si Rio ng Valentine, no? DT. Ayan. Hindi. Sorry. Tinano ko lang. Kasi di ba nag-update pa yan? Wala, sorry, The first natawa time ako. mo. Natawa ako eh. Ayun. Ayun. Tapos, you can watch our streams, sa Twitch. Hindi pa, na-verify ka na ba, Pia? Parang hindi pa ata. Ayan. Wow, ang tagal na. I know. Kaya nga natatawa kasi naaalala ko kasi dalawang na siya. 3 episodes na siya gusto niya mag-plug ng Twitch niya. Kaso hindi pa siya Oo. na-verify. Ayan. Oo, yung number kasi wala pa rin. Grabe. Try mo ulit? Tatawa ako. Sorry. Ayaw niya magpadala ng code. Oo, bakit Alam ko naman? matagal siya. Pero ayun, yung meron din ako, hey, it's the Nika. Basta sulat ko na lang dyan sa description. Actually, i-take note ko lahat ng mga sinasabi. So, sulat ko lahat sa description. Please follow us. Subscribe. And watch our other episodes. Yes. Yeah. This has been nice. Talking about Tita stuff. And why we're old. And how we became old. And what started it. Yun How lang. we cope with our oldness. How surprised we were na meron pala kaming mga similarities with each others. Ayun. So, yeah. Yeah. Ano ba? Watch You. watch our our next episode. We upload every Friday. 3 p.m. Hopefully. Philippines time. Nako, I will make it. Nako, religious tayo dyan. Gagawin natin. Weekly. Every Friday, guys. Itagaan niyo yan Totoo sa na ba yan? baton. Every Friday. By hook or by crook. Kahit ako na lang yung nagsasalita. Pero may mga upload kami. I'll try my best. Ayun. I think that's it. Alright. Yeah. Good job, you guys. Okay. Bye. See you next time. Bye! Bye-bye. See you. Bye!